Matapos ang pagharap ni Gozo at Shishiba na ngayon kasama si Usaragi, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 249 at Chapter 250 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksan na natin ang napakatinding 2 versus 1 at ang pagdating ng isang backup na may kakaibang skills at paraan ng pagkikipaglaban. Yan at marami pang ibang ating matutunghian ngayon kaya may this is Mr. Mekan at huwag na natin patagalin pa, let's go! Boss, Nagsimula ang chapter dito sa view ng building na kung saan ay isang kuryente ay mabilis na inirelease. May kita naman na nakalocked in na ngayon itong tatlo at umatake na si Shishiba na nakatalo naman si Gozo habang si Usaragi ay papaatake na sa kanya. Si Gozo naman ay naganda na ng atake na sabing mukhang medyo mahirap kang kalabanin kaya uunahin kita. Kaya dito niya inuna si Usaragi subalit may napansin naman siyang kakaiba na sabi naman ni Shishiba na sira ulo sapagkat may kita na sinanggalan ni Usaragi ang kuryente gamit ang kanyang weapon. At dito na siya bumawi ng atake na nagpaatras kay Gozo. Kaya sabi naman si Sipa ni Gozo na inabsorb daw ni Usaragi ang kuryente gamit ang circular sorrow nito na weapon. Kaya kung gusto rin niya makapagbigay ng damage kay Usaragi ay dapat daw talaga niyang puntiryahin ang katawan nito. Maya-maya pa ay mabilis namang sumugod si Shishiba pero na-block ni Gozo ang atake nito. Napansin naman ni Shishiba ang isang sasakyan na patungo sa kanila. Kaya dito na niya inihanda ang kanyang isang martilyo at pinok ito sa gilid ng sasakyan. Kaya iniinis naman si Gozo sapagkat nagamit niya ni Shishiba ang bilis ng sasakyan para madiin si Gozo dito sa may post. Sinubukan naman sana ni Gozo ang pigilan ng momentum subalit nang nag-red light ang traffic sign ay nag-brake naman kaagad ang sasakyan dahilan na ang sudden brake na ito ay nakadagdag ng impact sa pagmartilyo ngayon ni Shishiba na nagpatalsik kay Gozo sa isang street sign. Matapos yan ay nagandamali si Shishiba na sabi niya kay Usaragi na oras na raw para durugin na lalaking to. Sumugod naman si Usaragi subalit ngumiti lang si Gozo na sabing babawiin daw niya ang kanyang sinabi at may kita ang mga electrical mga kaibigan na wave na nakasurround ngayon sa kanyang katawan. Nasabi ni Gozo na ngayon ay papatay na raw talaga niya itong dalawa. Sabay mabilis na kumilos si Gozo bagay na yung kinagulat ni Shishiba at sinabihan si Usaragi na huminto muna. Subalit nagawa na siyang maatake ni Gozo at nasakal ito na sabing may katigasan kayo kaya kailangan daw niyang patayin itong dalawa habang buhay pa siya. May kita naman na tumagos si Usaragi sa mga building at napunta sila rito sa loob ng isang building. May kita naman si Usaragi na tumilapon sa may pader habang si Gozo ay may nagsisearch ng electricity sa kanyang katawan na sabing kaya raw niya mapainhan sa kanyang physical traits sa pamagitan ng pag-overclock daw ng kanyang kuryente. At dahil sa tao lang naman daw si Usaragi ay hindi raw talaga nito kayang malagpasan ang bilis ng lightning speed. May kita naman na masama na ang tingin ngayon ni Usaragi sa kanya nang sa isang iglap ay nagawa niyang masipa ang mukha ni Gozo habang nagsasalita pa lamang. Nasabi ni Usaragi na hindi naman daw nila sinusubukang lagpasan ng bilis na yan. Ang kanilang gagawin lang daw ngayon ay yung patayin daw itong si Gozo. Matapos niyan ay may kita na nagka-nosebleed ngayon si Gozo mula sa sipang yon. Maya-maya pa ay may napansin naman si Gozo sa isang fridge at binuksan niya ito. Sabay kinuha niyang isang probiotic drink na kung saan ay habang iniinom niya ito na nakatin kay Usaragi ay di naman nagsalita si Usaragi. Nang maya-maya pa ay dito na inatake ni Usaragi si Gozo subalit napigilan naman siya ni Gozo. Nasabing kailangan daw ni Usaragi ng mas mataas pa na RPM. Sabay sinutok ito ng napakalakas na nagpatagos kay Usaragi sa pader. May kita na duguan nitong mukha ngayon ni Usaragi. Maya-maya pa ay may narinig naman o napansin si Usaragi na umiiyak na bata sa may hallway. Sapagkat may kita ang isang bata kasama ang babae na isa sa mga bagong hired na assassin ni Oki na pinapatahan ngayon ang bata na sabing oras na raw para mag-good night. Di naman nagsalita si Usaragi habang ang bata ay iyak nang iyak pa rin. Nasabi ng babae na huwag ka nang umiyak munting bata. Di ba sapat nang napatay natin mga tao ngayon? Sabay naganda na ang babae. Tinignan lang naman siya ni Usaragi na sabi pa ng babae sa kanyang bata na gusto mo talaga ng dugo Saan mo ba nakuha mo galing yan? Maya-maya pa ay eto na. Kumuha ng baril ang bata mga kaibigan at binaril si Usaragi na dumaplis sa kanyang balikat. Matapos niyan ay nagpunta ang babae sa likod ni Usaragi at hinila ang buhok nito na sabing ang ganda naman ng buhok mo. Ang ganda talaga pag bata pa. Nakaiwas naman si Usaragi sa ataking to at dumistansya muna. Subalit binilisan pa ng babae ang kanyang pagkilos hanggang sa isang pulgada na lang ang distansya ng mukha ni Usaragi dito sa kutsilyo nito. Nabuti na lang ay nagawa pang makaiwas ni Usaragi na agad na binawi ang kanyang footing at nag-attempt ng sintok sa babae na naiwasan naman. Maya-maya pa binuksan naman ng lalaki na isa sa mga renters ng apartment na ito ang pinto na sabing, "Hoy, huwag kang kayong maingay." Ang mga babae at bata ay dapat na nagsasalita pa lamang ng lalaki ay nahati na ang kanyang ulo mula sa atake ng babae. Napapasagod na ngayon kay Usaragi. Kaya umatras muna ngayon si Usaragi subalit si Gozo ay nasa likod na pala niya at naganda na ng isang electric attack. Ngumiti naman si Gozo habang si Usaragi ay nagulat dahil sa kanyang delikadong posisyon ngayon. Nabuti na lang ay nagawang maataking si Shishiba si Gozo sa pamagitan ng pagwasak sa pader. At ang ataking to ay nagpahulog kay Gozo sa building. Nasabi naman ni Shishiba kay Usaragi na pasensya na late ako. Sagot naman ni Usaragi na oo. Sabay tinignan ni Shishiba ang mukha ni Usaragi kung may sugat ba ito. Natanong naman ni Usaragi na Shishiba-san. Sabi naman ni Shishiba na wala raw lethal wound na natanggap si Usaragi. Kaya
Kaya umalis na muna si Shishiba para sundan si Gozo na sabing ako na ang bahala sa kanya na wag daw ulit bitawan ni Usaragi ang weapon nito. Tinignan lang naman siya ni Usaragi habang si Shishiba ay hinarap na muli si Gozo na sabi naman ni Gozo na Shishiba, yan ang pangalan mo, di ba? Ikaw lang haharap sa akin? Mag-isa ka lang? Sagot naman ni Shishiba na sapat na ako para sa'yo. Napatawa naman si Gozo na sabi, natakot ka ba na ang babaeng yun ay baka mabubog ko na naman? Sagot naman ni Shishiba na hindi ka pwedeng maging assassin kung takot ka na baka mapatay ang kaibigan mo. Tugon naman ni Gozo na kung ganun, bakit mag-isa mo lang akong haharapin? Nakalimutan mo ata na muntik ko na kayong mapatay noon. Pangiting sagot naman ni Shishiba na sa madaling salita ay sumablay ka sa pagpatay sa amin. Isang pang newbie raw na mistake na sa kanilang mundo, na mundo ng mga assassin ay ang pag-fail daw sa pagpatay ng iyong target ay sarong kahihiyan. Sagot naman ni Gozo na patay ka talaga sa akin. Tugon naman ni Shishiba na kita mo, huwag mong sasabihin ang mga salitang yan. Nagiging mahina ka lang tignan kung sasablay ka na naman. Matapos niyan ay inilipat muna eksena dito sa babae na pinapatulis ang kanyang kutsilyo na sabing ang dugo raw sa mukha ni Usaragi ay nag-i-stand out daw talaga dahil sa maputing balat nito. Pero pa nito na pero hindi naman daw magiging bata si Usaragi forever. Na may mabait ba raw kaya itong lalaki sa buhay nito? Na wag daw maghintay ng matagal si Usaragi para magkaanak. Sagot naman ni Usaragi na Maya-maya pa'y umiyak naman ng bata kaya pinatahan muna ito ng babae na sabing di ba nagbibigay talaga ng saya ang mga bata? Ginagawa raw ng mga bata na meaningful ang buhay ng isang ina. Na wala na raw mas lalaki pang fulfillment para sa isang babae ang pagpapalaki ng isang anak. Sagot naman ni Usaragi na hindi ko kailangan pang magdagdag ng maliit na bersyon ng sarili ko dito sa mundo. Napaka-creepy naman yan. Tumawa naman ang babae na sabing creepy? Creepy na yan sa paningin mo? Ikaw ang creepy dito na ang isang basurang individual daw na kagaya ni Usaragi ay ang creepy na hindi raw nakakahanap ng matinong trabaho. Kaya ganito na lang daw ang buhay nito. Na may mali raw talaga sa mga adult na di raw gusto ng bata. Na hindi raw ito isang bagay na dapat na ika-proud. Na ang akala ba raw ni Usaragi ay nakakalamang na raw ito kasi bata pa ito at may maputing balat. Sabi dito na niya tinawag si Usaragi na pangit. Umiyak naman ang bata kaya sinabihan ito ng babae na tumahimik ka nga bata kundi papatayin kita. Nagulat naman ang bata. Matapos yun ay may naalala naman si Usaragi na sabing ano nga ulit yun? Nagtaka naman ng babae. Nasabi naman ni Usaragi na ang ekspresyon daw na itinuro sa kanya ni Shishiba kamakailan lang. Na parang ano raw yun, parang ang bata na natalo sa auction ng mga magulang. Nagsalita naman si Shishiba na nasa labas na sabing hindi. Ang ekspresyon na yun ay ang sentence na lost the parent lottery. Na ang ibig sabihin ay ang bata na malas raw sa mga magulang na meron nito. Kaya sabi naman ni Usaragi na ayun na nga, yun nga ang ibig sabihin ko. Nasabi naman ni Shishiba na di mo pa rin naalala sinabi ko na sa'yo na yun na nga ang lost the parent lottery daw na expression. Nainis naman ang gustong babae na sabi nito na oras na raw talaga para mag good night itong si Usaragi. So mas tumitindi na ang kanilang matchup gayong mas umi-intense ang kanilang palitan ng mga salita. So isang matinding bakbaka ng ating matutunghayan o baka ipaglipat ng eksena ang naghihintay sa atin sa susunod na chapter. Kasi dito natin tatapos ng video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.